Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time ako nanonood. Just click mo na yung Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin yun for today's reflection. So malapit na po ang undas. Sa Friday na. So usually pag mga ganyang panahon, pinag-uusapan natin ang mga naunang mga mahal natin na yumao sa buhay. Diba? So bakit nga ba ang tao ay pinanganak tapos mamamatay lang? Na tila ba na dadaan ka lang dito sa lupa at wala nang mangyayari. Kung yun ang pagtingin mo ay sobrang babaw lang. Pero kailan nga ba nabanggit sa Biblia ang salitang kamatayan? At bakit ito pumasok sa sangkatauhan? Diba? So, nung unang panahon sa aklat ng Genesis, nabanggit, di ba? Nung itong si Adan ay nilikha, pagkatapos likahin ng Diyos ang buong mundo, kasama ng universe, lahat ng mga bagay na nakikita natin dito sa lupa at sa langit. So, nung panahon na yun, talagang napaka-bless ni Adan. Pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. At lahat, ikaw nang mamamahala dyan. Kasama yung isang garden na kung saan doon sa mismo nakatira. Subalit siyempre ang kanyang pamamahala ay may kaakibat na responsibilidad. Diba? Kaya sabi ng Diyos, tetestingin kita anak, kung mahal mo ba talaga ako. Kaya sabi ng Diyos, pwede mong kahinin ang lahat ng mga puno nasa garden na yan. Huwag lang yung kabukod-bukod na isang tanging nandyan sa gitna na yan. O sa panahon natin ngayon, di ba? Popular na kwento yan, guys. Para mas madaling isipin kung anong puno, mansanas, di ba? Apple. Yan ang popular na prutas na pinag-uusapan. Dahil nga, hindi naman nabanggit kung anong klaseng puno yun. Pero ang malinaw doon, yung puno ng masama at puno ng mabuti, na kung saan ay malalaman mo pag kinain mo yun. Kaya nga sabi sa Genesis, chapter 2, verse 17, datapwat sa kahoy ng pagkilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, niyaon ay walang pagsalang, mamamatay ka. So yun guys, nabanggit na doon sa Genesis pa lang ang salitang kamatayan. Kaya simula nun, di ba? Ang kamatayan ng isang tao ay nahati sa dalawa. Yung una, ito yung physical na katawan natin na mamamatay. At ang pangalawa ay ang spiritual o kaluluwa, which is napaka-importante pagkatapos ng kamatayan. Kaya nga nung time na yon, 'di ba? Nung sinabi ng Diyos na wag mong kainin 'yan, mamamatay ka. Siguro wala naman sa isip ni Adan. Dahil siyempre siya yung unang tao, wala pa siyang alam na may namatay, 'di ba? Ang alam lang niya ay siya yung namamahala. Subalit natukso nga silang dalawa ni Eva. Kaya dahil sa kanilang kasalanan, pumasok ang kasalanan ng sangkatauhan. Kaya nga sabi sa Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Diba? Kaya sa ating mga Katoliko, ang tinatawag natin dito ay original sin. Dahil lahat po tayo ay mamamatay. Diba? Huwag mo sabihin na mayaman ka, diba? Mahirap ka, pari ka, pastor ka, lahat po. Walang exempted sa original sin. Kaya ang mundo talagang bumalot ng kamatayan. Pagkatapos magkasala nitong si Eva at si Adan. Kaya pagkatapos nilang kainin yung mansanas, guys, anong sabi ng Diyos? Hinahanap na sila. Nasaan ka, Eva at Adan? So anong sagot nila? Nagtatago po kami. Dahil nahiya po kami, dahil wala kami saplot. So doon naalaman na ng Panginoon na talagang nagkasala at naging pasaway ang unang tao na si Eva at si Adan, di ba? Subalit may free will tayo, guys. Hindi naman tayo nilikha lang ng Diyos
para gawin lang tayong robot na kung saan niya gusto, doon tayo. O kung sa kaliwa, kanan, di ba? Diretso, pabalik, hindi. Binigyan tayo yung free will na pumili. It's either sumpaman yan ng kamatayan o buhay na walang hanggan. Kaya wala sa plano ng Diyos ang kamatayan. Subalit pumasok lang dahil sa pagsaway ni Eva at ni Adan. Diba? Dahil doon, mayroon siyempre consequences o punishment. Ito na nga yung physical death na ating kamatayan. At lalo na yung spiritual death o ang ating mga kaluluwa. So, sana po, di ba? Hindi natin maranasan yan. Sa physical death, wala po tayong magagawa, aabot tayo dyan. Pero dapat sana, ilagay natin sa ating isipan, yung mindset natin, na bago pa tayo mawala sa mundong ito, ay nakagawa na tayo ng mabuti. Sumunod na tayo sa kagustuhan ng Diyos. Diba? Hindi man po perfecto, dahil pare-pareho lang po tayo. Lahat tayo guilty dyan. Walang perfectong tao. Lahat nagkakasala. Subalit, ang lagi nating isipin na kailangan majority ng ating ginagawa ay pawang kabutihan, pag-ibig sa kapwa, respeto, at kung ano pa mang gustong gawin ng ating Panginoong Yesus. Huwag po yung sarili nating hadikain na kung saan masaya tayo na kahit na bawal, minsan talagang gumagawa pa tayo ng dahilan para lang tayo ma-excuse sa mga kasalanan. Kaya ingatan po natin, lalo na yung ating kaluluwa, na kung saan ay darating yung araw ay talagang sisinigin tayo. Kaya pagdasal po natin, nawang mangyari sa atin yun at makamit natin ang pinagkaloob sa atin ng amang nasa langit ay ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kaya tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa akin vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ang naging mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Yakapin ng mahigpit para sa kanyang pamilya. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa mga pamilyang nasisira na o nasira na o magkakawatak-watak na dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa taas ng pride. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at mapagpasensya sa kanilang pamilya. Pagbigis-bigisin niyo po muli para mabuo ang kanilang nasirang pamilya. At ganun din po Lord, sa financial na kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas at ulam. Yun ang problema pa Lord. Iniisip pa kung paano itatawid ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay. Lalong-lalo na po yung mga kaluluwang walang katahimikan. Bigyan niyo po ng kapayapaan. Patawarin niyo po sa kanilang mga kasalanan. Kaya pinagdarasal po namin, lalo na yung mga nakalimot na sa kanilang mga kamag-anak na hindi na pinagdarasal ng mga kaluluwa. Patawarin niyo po sila at kaawaan. Patawarin niyo rin po kami sa aming mga kahinahang at kasalanan. So ang lahat ng training namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.